Ang Alamat ng Pinya ay isang klasikong kwentong pambata na nagtuturo ng aral tungkol sa kasipagan at pagmamahal sa magulang. Si Aling Rosa ay isang masipag at mapagmahal na ina na nag-aalaga sa kanyang anak na si Pina. Araw-araw, si Aling Rosa ay nagtatrabaho sa bukid at gumagawa ng gawaing bahay, habang si Pina naman ay tamad at ayaw tumulong. Sa kabila ng paulit-ulit na pagturo ni Aling Rosa, hindi pa rin natututo si Pina. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at hindi na nakakagawa ng gawaing bahay. Humingi siya ng tulong kay Pina, ngunit sa halip na tumulong, nagalit pa si Pina at sinabing, Ayoko. Hanapin mo na lang kung saan mo inilagay ang mga gamit mo. ang pagiging tamad at walang malasakit ni Pina ay nagdulot ng matinding lungkot kay Aling Rosa. Dahil sa sobrang pagkadismaya, hiniling ni Aling Rosa sa langit na turuan ng leksyon si Pina. Isang umaga, bigla na lang nawala si Pina. Sa halip na makita siya ni Aling Rosa, isang kakaibang halaman ang tumubo sa kanilang bakuran. Ang halaman ay may mga bunga na hugis mata, na parang sumisimbolo sa paghahanap ni Pina sa mga bagay na hindi niya makita noon. Nang matuklasan ni Aling Rosa ang halaman, napagtanto niya na ito ay si Pina. Sa kanyang pagluha at pagsisisi, hiniling niya sa langit na ibalik ang kanyang anak. Ngunit hindi na ito nangyari. Sa halip, natuto si Aling Rosa na pahalagahan ang halaman at tinawag itong Pinya bilang alaala kay Pina. Sa huli, ang kwento ay nagtuturo ng aral tungkol sa kasipagan at pagmamahal sa magulang. Ang pinya ay naging simbolo ng pagtututo at pagbabago, na nagpapaalala sa atin na huwag maging tamad at laging maging masunurin.